Yo, what's up mga katropa? So for today's video ay nandito na ang aking Mini 4K. Ito yung kanyang bag. Binigay sa akin ito ni Kuya Bernard. Bali ito yung sa Plymore combo ng kanyang Mini 3. So binigay sa akin dahil standard lang nabili ko lang na Mini 4K. So ito na. Open natin yung box. Kanyang remote control ng aking Mini 4K. Ang drone mismo, may kasama itong ganito. Binili ko mismo sa Shopee. Ito na mismo drone, si Mini 4K. Magpo-flight test tayo ngayon. Tapos papaturo ko sa inyo kung paano magpalipad at yung mga movements ng Mini 4K. Bumili rin ako sa Shopee ng extra battery, but just in case, dahil nga standard yung nabili ko, wala sa box, isa lang yun. Medyo bitin yung paglipad. So bumili ako sa Shopee, mahigit 2,000 din yung battery niya. Next try lang yung power bank, just in case na malobat, ay pa-charge ko na mismo sa mismong drone. Kasi wala akong charging hub. Kaya power bank na hindi dinala ko. Sa natin tong kanyang gimbal protector. Yan. And then, hold natin siya. Ganito lang. Yan. Tapos, sa baba din siya. Yan. So, ayun na si Mini 4K guys. Then, ito yung kanyang controller. Nilagay ko. Yan, kanyang USB cable. Dahil nga Type-C yung gamit ko cellphone. At isasalpak na rin natin yung kanyang joystick. Then, lagay mo natin itong cellphone sa kanyang controller. Bukas taas nyo to, then pihit nyo siya yung cellphone nyo dito. Yan. Yung Type-C, lagay natin siya para mag-connect sa cellphone. So, yun na. Buksan natin yung controller. Buksan natin yung drone. One press, then long press. Yan, mag-aaral. Ang lipad niya. Ito na. So connect to aircraft. Ayan, nakalagay dito. So ito na, nakakonect na si ating Mini 4K as you can see. Ayan. So bali maghihintay tayo ng satellite. Maghihintay tayo. Wait natin siya yung satellite na yan, wait natin siya white. So ito na guys, papaliparin natin si Mini 4K. Ayan, nakasetting siya dyan. So tara. Updated. So ayan na guys, nakikita nyo harap sa atin. Yan, mag-record tayo. Labas na yan. Nakikita nyo, yan ang buong Subic Bay. So nandun na siya banda. So naka normal mode tayo. Then sinimon natin, medyo mabagal siya. Medyo maganda dito sa open space para matuto kayo maigi. Pabalik niya sa atin. Sa pagpapalipad kayo, dapat yung satellite titingnan maigi, pati yung RC control signal. Ayan. Try ulit natin siya paliparin si Mini 4K guys. Take off. Home point updated. So try tayo mag-record. Dito guys, quick shot. Try natin. Droning. Medyo layo natin onte. Drag yung subject. Yan. Tapos, ito yung distance. 30. Kung gusto 30, 40. Pero medyo try 30 lang muna. Start. 3, 2, 1. Drone, medyo lalayo siya sa atin. Pag ganun. Tapos guys, kung siya babalik. Ayan, auto return to task starting point. Kung siya babalik sa atin, try natin ibang quick shot. Iba pa. Rocket. Ito naman yung patayo. Nakuha. Ayan. Try natin mag-rocket. Drag lang subject. Start. 3, 2, 1.
paangat siya, nakuha. Try naman natin ngayon ang circle. So bali iikot lang siya sa atin. Drag natin ulit. Kung pili ka left or right na ikot, so try natin left. 3, 2, 1. So ikot siya sa atin. Push siya sa ikot. Medyo lumalayo-layo siya unti. Yan. Tapos babalik na. Yan. Try naman natin ang helix. Drag ulit at 20 meters. Start. 3, 2, 1. So yung kuha na to is paikot siya pero pa-round, palayo na ikot. Ayan. So you can see, palayo na siya at paangat na rin ang kuha. Basta check nyo lang palagi yung paligid nyo kung may tatamaan kayo o wala. Medyo mahirap lang kasi pag ganyan. So ayan na guys, paangat na siyang kuha. Okay na, pabalik na. At ang last natin ay boomerang. So try natin guys. Start, drag ulit. And start. 3, 2, 1. Pabalik siya. Ayan ulit. Ayos. So yan yung kanyang quick shot guys. Punta kayo dito, pindutin nyo and select nyo itong mga to. Ito naman, panorama. Mga picture naman to guys. Try natin mag-spear yung palayo. Start. Medyo matagal-tagal lang to. Patapos na siya guys. At push siya mag-aayos. Pwede siya i-check dito sa album. At magda-download siya. Ayan, downloading panorama. So ayan na guys. Kaya pinutin, click. Ayan, pabilog yung kuha niya. Ayan. Ayan, may kita nyo talaga yung buong surroundings. Pwede siya mag-planet, ganyan. Inverted, tsaka globe. Balik tayo dito. Select naman natin ang 180 degrees. So medyo malawak siya nakuha. Ayan, try natin. Ayan, okay na. Check natin dito. So mahaba siya. Tapos try natin tong wide angle. Push siya, parang wide angle sa cellphone niya 0.5 pero dito stretch. Ayan. So ayan na guys, kanyang wide angle. Sobrang wide ng kuha natin, no? Ayan. Kanyang picture. Okay naman. Click. Then video, kaya niya mag-shoot hanggang 1080p 60, 2.7K 60 rin. Medyo mag-zoom out siya. Yan yung gusto ko nun, kaso sa memory ko malakas. Yan yung 4K, medyo di ko gaano ginagamit. Pero maganda dito sa drone na to ay may 4K resolution siya. So try natin 2.7K dahil dito tayo nag-export ng YouTube videos. 2.7K 60 para medyo smooth. Manual drone ni. So naka normal mode tayo, medyo mabilis yung kanyang takbo. Ayan, kita na ang aming Olongapo City. Ayan, hapon na, medyo maulap na,
Medyo madilim-dilim na dito sana, pero nakukuha niya pa rin yung gandang kuha. Medyo smooth. Hindi siya ganong kita dito sa atin, pero dito sa kanya signal kaya niya pa. Yan ang buong Olongapo City at Subic Bay, Freeport Zone. Sobrang layo niya na. Yan yung buong dagat. So, papalitin natin siya. Sport mode. Yan, mas mabilis yan guys. Sport mode. Pabalik dito. Kung beginner ka pa lang, dapat mag-practice ka sa mga open area tulad nito. Sa amin, wala ganong mga nakaharang na puno o mga building. So, ayan na guys. Pabalik na sa ating mini 4K. Sobrang sulit talaga. So 27% na siya. Pero pag 20% na sa inyo, ay ilan din nyo na siya. Kasi mamaya maubusan kayo ng battery, mahirap na eh. So ito na si mini 4K guys. Sobrang sulit talaga ito gamitin. 2025 na ngayon, para siyang rebrand ni mini 2. At may gate 1 month ko na siyang gamit. At nabili ko siya sa SM Olongapo Central. Kung nakikita nyo sa video ko na yan, sobrang sulit gamitin to guys. Kung gusto nyo naman para sa inyong mga vlog o mga videos na parang pang hobby ganon, pwede na to siya. Kahit maliit lang to, ay kayang-kaya niya pumunta kahit saan. Sobrang sulit yan guys. Sa halagang 17,190, so may gate 17,200. Yung tinatagal sa akin ng battery ito is may gate 20 minutes lang. So dahil nga siguro paikot-ikot to sa taas, may gate 20 to 25 minutes inaabot niya. Kailangan talaga may USB ka. So ito yung aking USB 128 SanDisk. So yan SanDisk. So nabili kong USB na to sa JG Superstore. So shout out sa inyo JG Superstore. Sobrang sulit, wala pang 1,000 pesos. Nabili ko na yung 128 na legit na SanDisk. So ngayon may gamit na dito sa aking drone ko. Sobrang sulit nung gamitin. Dati kasi yung dream drone ko talaga yung Mini 2. Kaso may git 22,000 standard package lang. Kaya ito, buti nga yung 17,000 yung 2025. So, diba? Nabili na natin. So medyo may panginayang lang. Dapat pala si Mini 3 nabili ko. So okay lang. Kasi yun kasi nagpo-portrait ng video. Hindi siya pwede. Pag dito kasi nagka-crop lang. Pag nagpo-portrait video ako dito. Pinakrop ko na siya sa application. Solid talaga. Super solid. Kung gusto yung maghanap ng drone na may 4K camera, ito na yun. Kaysa mag Mini 2 SE kayo, naka 2.7K resolution lang. Pero kung hindi naman big deal sa inyo, pwede na yun. Mas talagang 15.5 pwede na yun sa inyo. Yun din isang bibiling ko noon eh. Kaso kaya ito na napili ko si Mini 4K. Sobrang sulit talaga to guys. Hindi kayo magsisisi. Medyo kapusan talaga sa battery. Kaya kung gusto nyo mag-fly more combo na lang kayo. Yun lang guys. Thank you so much for watching my videos. So marami pa tayong videos dito kay Mini 4K. Sa susunod na video natin ay may tutorial ako kung paano yung mga tips and tricks gamit tong Mini 4K. So stay tuned lang mga katropa. See you next video. Bye!